Pwede na ako sa ating giving mga kapatid, sa ating pagbibigay. Our Heavenly Father, once again, Lord, we thank you, God, for this time. We have this opportunity, O Lord, to bring you back our offering. We thank you, God, for our works, for our companies that you used to be channeled blessings to each and every one of us. We're praying, O God, to bless them and use them, O Lord, for us, O Lord, that we will be able to be sustained on our needs. We are praying, O God, that we'll be faithful in our giving and bless this giving, O God, that will be useful, O Lord, to the expenses of the church and also for the other missions. We thank you and we praise your name in the name of Jesus Christ, our Lord and personal Savior. Amen. Amen. Tayo manatiling nakatayo, mga kapatid. At basahin natin ang salita ng Panginoon in Matthew chapter 9, verses 1 to 7. 1 to 8. Basahin natin ang sabay-sabay, mga kapatid. It's just in 8 verses. Matthew chapter 9, verses 1 to 8. Okay? Amen. Amen. Let us read. In verse 1, read, And he entered into a ship and passed over and came into his own city. And behold, they brought to him a man sick of the palsy, lying on a bed. And Jesus, seeing their faith, said unto the sick of the palsy, Son, be of good cheer, thy sins be forgiven thee. And behold, certain of the scribes said within themselves, This man blasphemeth. And Jesus, knowing their thoughts, said, Wherefore think ye evil in your hearts? For whether is easier to say, Thy sins be forgiven thee, or to say, Arise and walk? But that ye may know that the Son of Man hath power on earth to forgive sins. Then said he to the sick of the palsy, Arise, take up thy bed, and go unto thine house. And he arose and departed to his house. But when the multitude saw it, they marveled and glorified God, which hath given such power unto men. Let us pray. Our Heavenly Father, once again, Lord, we thank you, God, for thy words. Today, we are praying, O God, to forgive us first on our sins that we have committed against Thee, and cleanse us, O Father, from all our unrighteousness. And today, through Thy words, guide us through Thy Holy Spirit how to understand and to apply them in our daily lives. We're praying, O God, to keep this place always secure and guide always the brethren. Help us and strengthen us through Thy words. In all these things, we thank you and praise your name in the name of Jesus Christ, our Lord and personal Savior. Amen and amen. Umupo na po kayo, mga kapatid. Matthew chapter 9, verses 1 to 8. It's just an 8 verses, brethren. It is an event once again in the ministry of the Lord Jesus Christ. No? And pagkatapos when He calmed the storm in the previous chapter, when He calmed the storm, nung tumawid sila patungo sa kabilang dako, and to the place called Gadara or Gergesenes. And then, yung napossess ng 2 demons doon, ang 2 person possessed with the demons ay talagang sa sobrang takot nila kay Kristo ay nakiusap sila na mapuntan lang sila sa katawan ng baboy.
kawawang baboy, wala namang kasalanan, nagiging 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 kasangkapan ng kanilang kalokohan, ng kalokohan ng demonyo. Kawawang baboy, nalugi tuloy ang negosyo ng inchik. Oh. Herd of swine yun. Ang herd of swine sa panahon ngayon mga kapatid, hindi basta-basta. Ang isang baboy lang ay may presyo na yun. Brad, pag umuwi ka, ang isang halaga ng isang lilitsonin, Brad, 10,000. Oo, malaki na yun. Tapos may kambing pa. Di ba, Brad? So, ganun siya mga kapatid. Alright? Iyan naman dito. So, ganun mga kapatid, no? So, after that event mga kapatid, no? Sabi ko nga sa inyo, mas mabuti pa yung demonyo ay nakilala si Jesucristo na Diyos. Pero ibang mga grupo, mga kapatid, hindi na nakilala si Jesucristo Diyos. O, di ba? Pagkilala na kay Jesucristo, anak lang ng tao. Pagkilala na kay Jesucristo, ay propeta lang. Mga ganun-ganun ba? Talaga naman. O, Satanas, o kilala niya si Jesucristo, Diyos. O, di ba? So, sa pagkakataong ito mga kapatid, after that event, ang ginawa ni Jesucristo, sumakay ulit sila sa bangka. Alright? At dumaan sila sa lugar, tumawid uli, at bumalik doon sa lugar ni Jesucristo. Si Jesucristo mga kapatid ay taga Nazaret. In particular, pag dati sa Nazaret, sa Galilee lang din yan. Alright? Tapos ang pinaka-particular ng dwelling place talaga niya ay Capernaum. No? Taga Capernaum si Jesucristo. Kumbaga, yung kung saan siya lumaki ay sa Nazaret. Alright? Ang Bethlehem, yung kung saan siya ipinanganak, nasa taga Nazaret siya, nung childhood niya, at nung ministry niya ay sa Capernaum. Kumbaga, magkalugar yan sila ni Peter at ni Andrew. Yan. Alright? Yung lugar na yan mga kapatid, maraming Gentiles dyan. Oo. Kaya nga sabi ni Jesucristo, hindi naman ko pumunta dito, hindi naman ko naparito dito para sa mga parisiyo na yan, o mga eskriba na yan, o mga ganun. Hindi naman kailangan yung mga yan ng doktor eh. Kailangan ng doktor, yung mga may sakit. Kaya nga sabi niya, alright? Kasi maraming Gentiles dyan sa lugar na yan. Oo. Sa modern city, ang Capernaum, ang tawag niyan Talhom sa Arabic. Maraming parang lugar ng mga Palestinian dyan eh. Patungo sa Egypt, tatawid lang, tapos trading yan eh. Trading post nila yan. In Sea of Galilee. So mga kapatid, after that, nung bumalik sila sa Capernaum, alright, mayroong nakita si Jesucristo doon na isang paralytic. Yung paralytic meaning yung paralyzed man. Palsy ang dahilan. Bakit palsy? Hindi talaga heart attack, no? Yung mga stroke talaga ba? Yung mga parang palsy-palsy pa no? Yung palsy medyo ano pa na salita yan eh, di ba? Pero pag sinabi mo talaga yung stroke ka talaga, di talagang malumpo ka talaga, no? Pero dito, itong sinabing paralytic man, ay talagang hindi makalakad. Alright? Now, sa ibang panulat mga kapatid, tingnan natin, no? Ang sabi diyan mga kapatid, and he entered into a ship and passed over and came into his own city, and behold, they brought to him a man sick of the palsy, lying on a bed. And Jesus, seeing their faith, said unto the sick of the palsy, Son, be of good cheer, thy sins be forgiven thee. Mga kapatid, pag pinag-usapan natin ang physical na sakit, of course, pag-usapan natin ang spiritual na sakit. Alright? Ang tao, mga kapatid, ay may sakit na physical. Remember, ang physical na kalagayan ng tao, ang physical na sakit ng tao, ay resulta na lang po yan ng spiritual na sakit ng tao. Tandaan niyan. Di ba sinabi sa Romans chapter 3 verse 10, as it is written, Romans chapter 6 verse 23, for the wages of sin is death. Mayroong words doon na
Dapat isingit mo. For the wages of spiritual sin is physical death. Alright? Yan ang ibig sabihin niyan. So, ibig sabihin, ang physical na kaaniwan ng tao, yung mga kapansanan na yan, resulta na lamang yan ng spiritual na sakit. Tama ho ba? That's right, man. Kaya no wonder, ang tao nagkakasakit perfect man noong unang panahon. Di ba ba? Perfect ang tao noong unang panahon. Dahil sa sakit, mga kapatid, called sin na ginawa ni Adam, ang resulta tuloy para ikayang computer na pinasok ng virus, ayun na, nagkandalit-silit siya na. Alright? Ganon ang nangyayari. Kaya no wonder, dyan makikita nyo, si Yesu Cristo, tinutumbok niya, thy sins be forgiven thee. He is now talking about spiritual matter when it comes to healing. Nakita ninyo? Amen. Ang mga sakit sa panahon yan, when it comes to healing, ang laging sinasabi ni Yesu Cristo, thy sins be forgiven thee. Pinatawad ka na. And thy faith made thee whole. What is the requirement of healing? Pastor, paracetamol ba? Hindi po. The requirements of healing, mga kapatid, is faith. And if we are talking about faith, we are talking about biblical repentance, and we are talking about kapatawaran ng iyong kasalanan. Kaya sabi ni Yesu Cristo dyan, thy sins be forgiven thee. Tama? Di ba? Kaya ganun na nangyari. At noong nakita ni Yesu Cristo, alright? Noong makita ni Yesu Cristo dyan, ang isang tao lying on a bed. Kapatid, kung espiritual na pag-usapan, para po tayong paralytic man, walang kakayanan na lumakad, walang kakayanan na magluto, walang kakayanan, Brad, physically. Why? Kung spiritual ang pag-usapan, kapatid, wala talaga tayong kakayanan na magkaroon ng kaligtasan. Tandaan yan. We are helpless. We are hopeless. Oh. And we need salvation. We need that man, the Lord Jesus Christ. Tama? Amen. So, ano nangyari? Anong ginawa? There is a man lying on a bed, and then Jesus Christ saw their faith, and Jesus Christ said, "Son, be of good cheer. Magalak ka, masaya ka." Oo. Ang kasalanan ay pinapatawad ka na. Kapatid, ganitong itsura ng isang niligtas. He has a disease, may sakit siya. Mayroong tumulong sa kanya. Mayroong tumulong sa kanya, di ba? Tayo, may tumulong man sa atin para makarinig tayo ng salita ng Panginoon. Sino ba tumulong sa atin? Mayroong taong ginamit. Tama? Para ngayong may sakit ba, palsi ba? May tumulong sa kanya. Dalhin doon kay Jesucristo. Para bang may tumulong kay Brother Dinky para makarinig ng salita ng Diyos. And then there is Jesus Christ. And then nagkaroon ng panampalataya. And then salvation. Pareho lang yan. Mayroong may sakit. Mayroong kaibigan nagdala sa kanya. Dinala kay Jesucristo na nagpapagaling. And then dahil sa panampalataya niya, siya ay pinagaling. Tama ho ba? Di ho ba? Di ba? Try to think with me. Ito po yung mission natin actually. If I'm going to preach you in a matter of missions, pwede ito. Mayroong may sakit, mayroong tao na tinatawag na missionary, yung mga tumulong ba? At mayroong may sakit na dinala doon kay Jesucristo, dinala ng missionary doon kay Jesucristo, pangailangan niya kay Jesucristo, and then, sa pananampalataya, gumaling siya.
mission din yan. Pwede din ang pag-usapan ang about missions. Oh. Kapatid, pag tumulong kayo ng mission, walang pinagkaiba yan na kayo yung nagdala sa tao na paralytic man. Alright? At ang pastor, kasangkapan, para makarinig ng salita ang taong yan. Para magkaroon siya ng kaligtasan. Walang pinagkaiba yan dyan. Ganon lang din yan. Naunawaan niyo ba? May taong may sakit, tinutulungan ng isang taong naglilingkod sa Panginoon para makarinig ng salita ng Diyos, and by faith, nagkaroon ng kaligtasan ang mga taong yan. Mission yan. Nakita niyo? Di ba? Tingnan natin. Doon sa Mark, alright? Sa Mark chapter 2 verse 3, itong taong ito, yung paralytic man o paralyzed man, and they came unto him, bringing one sick of the palsy, which was born of 4. Ang ibig sabihin, itong paralytic man ito, itong paralyzed man ito, ipinanganak ito, kumbaga may 4 siyang kapatid, parang gano'n. And in the book of Luke chapter 5, verse 17, tingnan natin. Book of Luke chapter 5 verse 17. And it came to pass on a certain day, pareho lang tong kwento ha. Ito, doon sa Matthew. Kaya ganun man ang 4 na first 4 books in the New Testament. No, parallel man yan ang kwento. Kasi yung 4 na writer na yon ay it talks about the ministry of the Lord Jesus Christ. Alright? Now, dito tayo sa Book of Luke. Kasi ang Book of Luke, Italiano. Dito sa Book of Matthew, medyo kailangan mong i-research. Sino yung lumpong yan? Kung malala nyo sa mga movie, naha-highlight ang isang lumpo na doon pinasok sa bubong. Pero doon sa Book of Matthew, hindi hina-highlight na pinapasok sa bubong. Sa Book of Luke, dito maalaman natin. And it came to pass on a certain day, as he was teaching, that there were Pharisees and doctors. Take note. Mayroon na pala doon. Bakit dito ako tumingin? Sa event na ito mga kapatid, sino ang audience ni Jesus Christ? May mga Pharisees and doctors of the law sitting by. Nakita ninyo? Yung mga doctor of the law, kung maalala ninyo, sa kapanahonan ni Kristo, sila si Gamaliel, di ba? Yung mga doctor of law yun. Tapos ang estudyante ni Gamaliel ay sino? Si Paul. Siguro sa panahon yan, si Paul, medyo maliit pa, medyo binatilyo pa siguro. Okay? Nakita ninyo? Kasi after 5 to 6 years, si Apostle Paul, doon na siya nag-umpisa ng pagiging Apostle Paul So at the age of 30, at AD 30, sa panahon yan, si Apostle Paul, medyo binatilyo na siguro siya. Sabihin natin, medyo binatilyo na. Nakikita niya na ang pangyayari about the Lord Jesus Christ. Because si Apostle Paul, he was once a student of Gamaliel, the doctor of the law. And at this point of time, nakikita niyo naman ang audience in Jesus Christ. And it came to pass on a certain day, as he was teaching, that there were Pharisees and doctors of the law sitting by, which will come out of every town of Galilee and Judea. Kita mo, sinusundan talaga nila si Jesus Kristo. Ang Jerusalem and the power of the Lord was, anong sabi dyan, was present to heal them. Ang kapangyarihan ng Panginoon ay nandoon mga kapatid, kitang-kita para pagalingin ang mga may sakit. Sa tingin ko, Brad, si Nicodemus, naalala niyo doon sa John chapter 3? Nandoon siguro yun. Bakit? Si Nicodemus being a Pharisee, ang sabi agad niya doon sa John chapter 3, Master or Rabbi, we know that thou art a teacher come from God, right. For no man can do these miracles that thou doest except God be with him. Di ba sabi niya? That's right, man.
Sa palagay ko, presente si ano dyan, Nicodemus. Kasi sabi dyan, no, mga doctors of the law, kita mo yan? Mga doctors of the law, sunundan si Yesu Cristo, nakikita. At mga Pariseo nandoon, nakita nila ang kapangyarihan ng Diyos na nagpapagaling. Sinadya ni Yesu Cristo yan. Sinadya ni Yesu Cristo na yung magiging ehemplo ng pagpagaling ng kanyang ng mga may sakit sa panahong yan, makikita ng mga yan. Sinadya ni Hesus Kristo na ang sasabihin niya, Son, be of good cheer, thy sins be forgiven thee. Sinadya ni Hesus Kristo sabihin na ganyan, na ang kasalanan mo ay pinapatawad ko na. Kaya ang mga Pariseo nagalit. Ano sabi ng Pariseo dyan? And in verse 18, and behold, men brought in a bed a man which was taken with a palsy, and they sought means to bring him in and to lay him before him. Mga kapatid, nung si Hesus Kristo na sa loob ng pamamahay, nagpapagaling mga kapatid, habang nagtuturo, mayroong may sakit o palsy mga kapatid, at lying on the bed, at naghanap talaga sila ng paraan kung paano madala doon kay Hesus Kristo ang may sakit, dahil alam nila na si Hesus Kristo lamang ang magpapagaling. May mga kaibigan naghanap sila ng paraan. They sought means to bring him in and to lay him before him. And when they could not find by what way they might bring him in, because of the multitude, sa sobrang daming tao, they went upon the hoosetop and let him down through the tiling. Talagang tinanggal nila yung mga ganang kapatid. At binaba nila doon with his couch into the midst of before Jesus Christ. Kaya doon sa Book of Matthew, nung makita ni Hesus Kristo ang pananampalataya nila, ibang klase. Ngayon lang ako nakakita ng ganito. Talagang binuksan ang bubong para lang makapasok itong may sakit. What is such a kind of faith? Ikaw daw mga kapatid, pagkaganyan, pagkadeterminado ka, alam mo ang pananampalataya, may pagkadeterminado yan eh, tandaan niyan. Ang pananampalataya ng isang tao, makikita mo yan, mayroong pagpupunyagi, may pagpupursigi. Ganon ang pananampalataya, makita nyo. Ang taong walang pananampalataya, yung pananampalataya ng gumigiwang-giwang, makikita mo, walang parang parang patay. Makikita mo pagkakaiba ng isang tao na may pananampalataya na determinado at may pananampalataya na ewan. Anong tawag mo sa pananampalataya mo, Brad? Faithless. Faithless ang tawag, Pastor. Parang seedless lang ba? Naalala ko tuloy si Dr. Dolfo Recto. Sabi niya, anong ginawa mo? Nagtatanim ako. Ano yung tanim? Seedless. Seedless daw eh. Tapos anong ginanim mo? Fruitless. Fruitless. Bakit? Nagtanim ako seedless. Ibang klase ano. Pastor, meron naman seedless na grapes Ganyan mga kapatid, no? Nakita ninyo ang pananampalataya ng mataong yon. So, anong ginawa ni Hesus Kristo? In verse 20, and when he saw their faith, kita mo, ang pananampalataya ng kaibigan niya, na nagdala ng higaan, at ang pananampalataya ng may sakit. Anong sabi niya? Man. Pero doon sa Book of Matthew, ang sabi niya dito, Son, be of good cheer, thy sins be forgiven thee. Udyo yan eh. Dito, sabi niya, Man, thy sins are forgiven thee. Pagdating sa 21, and the scribes and the Pharisees began to reason. Abay, nagrarason na sila sa kanilang mga sarili, saying, Who is this which speaketh blasphemies? Alam niyo yung blasphemy? Ang blasphemy, mga kapatid, ito po yung salita na ipinapataw mo sa isang tao
kung siya ay ginawa niya na equal ang sarili niya sa Diyos. Yan ang blasphemy. Ginawa ng isang taong ito na ang sarili niya ay katulad ng Diyos. Yan ang blasphemy. So therefore, si Jesucristo sa ginawa niya, He is acting as God. May papagaling siya. Tama? Ibig sabihin, ito'y isang patunay na si Jesucristo ay Diyos. Bakit? Ang Diyos lang makapagpatawad eh. Tama? Amen. Kaya nga tayo, mga anak ng Diyos, marunong din tayo dapat magpatawad ng nagkasala sa atin. Bakit? Ang Diyos ang mga pinatawad tayo eh. Ang origin ng forgiveness, Diyos, tandaan niyan. Amen. Ang pinagmulan ng pagpapatawad, ang Diyos eh. Tama? Amen. Nakita ninyo? Sabi niya, who can forgive sins but God, ano? So dito, pag i-analyze mo kapatid, si Jesus Christ ay Diyos. Bakit? Ang forgiveness attributed unto a God who is able to forgive sins of man. Ibig sabihin, si Jesus Christ ay Diyos. Pero pag sabihin mo yan sa mga iglesia ni Cristo, sinunjak si Jehovah, hindi tinatanggap yan. Kasi daw, dapat ang ganito. Pastor, dapat ganito. Ako ay Diyos, sambahin niyo ako. Dapat sinabi ni Jesus Cristo gano'n. Mang na naman eh. Iyan naman tayo eh. Oh. Ano ba ang mahalaga sa iyo? Ang salita o ang aksyon? Ano mahalaga sa inyo? Ang salita ba o ang aksyon? Pastor, kung Diyos pa talaga si Jesus Cristo, bakit siya umiyak? Ayan na naman tayo eh. Natural, umiyak siya. Tao din naman siya eh. May puso siya eh. He is 100% God and 100% man. Tandaan yan. Amen. Magtataka ka talaga, no? Ba't nila naintindihan yun, no? Bakit nila maunawaan? Bakit hindi umaabot sa puso nila yan, no? Upang maunawaan nila? Pastor, siyempre, walang panampalataya yung mga yan, eh. Ayan, tama talaga. Pag ang tao walang panampalataya, hindi talaga aabot sa kanang ano yan. Ganun yun. Kita mo yan. But when Jesus perceived their thoughts, tingnan mo ha, ang mga skriba at saka ang pariseo, malayo kayo sa Kristo yan. Na ganun-ganun lang sila doon, malayo ba? Yan, tao ito, napapatawad ng kasalanan. Siya, blasphemy yung ginagawa. Ang hirap. Ganun-ganun pa yan sa mga kasamahan niya, ganito, ganun. Eh si Jesus Kristo kay Diyos. Alam ni Jesus Christ yung puso ng tao eh. Diyos Jesus Kristo eh. Alam ni Jesus Kristo, kahit mamalayo ka, o kitang-kita. Ang puso kaya niyang magbasa. Hindi katulad ni Satanas. Si Satanas kaya paikot-ikot yan sa tao. Di ba? Ikaw tao dyan. Pag wala kang action na ginagawa, nagaganon ka lang, hindi niya alam kung anong plano mo. Hindi siya marunong bumasa ng utak eh. Si Satanas, hindi siya marunong. May kapangyarihan siya, pero limitado. Tandaan niyo yan. Hindi siya all-knowing, hindi siya all-powerful, omnipotent, at saka omniscient. Satanas, limitado ang kapangyarihan niya. Kaya, katulad lang siya ng leon. Umikot-ikot. Maganon-ganon ba? Yay, ano kayo ginawa ni Ares? Yay. Loh, tumayo na oh. Saan ito pupunta? Ganito, ganyan. Yay, pumunta na, nagsapatos na. Saan kayo ito pupunta? Binabantayan sa Satanas bawat lakad natin. Baka pupunta tayo sa mga chicks. Oh, Brad, no. Baka pupunta tayo sa mga, chicks sirikay dyan, no. Di ba? Ganun ginagawa ni Satanas. Alam ko na, pumunta si Dusota, maghanda ako ng mga babae doon. Yung mga ganun talaga, brother. Katulad ng dyan ba? Pambira. Suko ni Satanas talaga yan ba? Oo, hulog ng langit. Oo, hulog ka ng langit. Bakit? Ibang klase, no? Si Jesu Cristo, mga kapatid, kayang bumasa ng puso ng tao. Kahit malayo yan. Ano sabi ni King David? Ano sabi ni King David dun sa Book of Psalm? Sa Book of Psalm chapter
Book of Psalm chapter 32 verse 5. I acknowledge my sin unto thee, and mine iniquity have I not hid. Hindi ba itago yung kanyang kasalanan? I said, I will confess my transgression unto the Lord, and thou forgivest the iniquity of my sin. Ang Diyos lamang ang patawad ng ating kasalanan. In Psalm 130 verse 4, ano sabi doon? 130 verse 4. But there is forgiveness with thee, that thou mayest be feared. Ang Diyos lamang ang makapagpatawad, mga kapatid, tandaan yan. It is God only ang makapagpatawad sa ating mga kasalanan. Balik tayo doon sa Book of Luke. Sabi kasi niya man, or doon sa Book of Matthew, son, be of good cheer, thy sins be forgiven thee. Nung makita ng mga Parisiyo, mga kapatid, na sino itong nagsasalita ng blasphemy, ang Diyos lamang magpapatawad ng kasalanan. Bakit ginawa niya yan? Na si Jesucristo ang nagpapatawad ng kasalanan dito sa lupa. In verse 22, anong sabi? When Jesus perceived their thoughts, He answering said unto them, What reason ye in your hearts? Ano ba ang mas madali? Tandaan niyo ha? Sino ang audience niya? Parisiyo, scribes, the doctors of the law sitting by. Yan ang audience na doon. Kaya sabi niya, alin ang madali? Alin ang madali sa harapan ng Panginoon? Yan ang ibig sabihin. Thy sins be forgiven thee, or to say, rise up and walk. Alin ang madali sa dalawa? Sa palagay niyo. Kung spirituality ang pag-usapan natin, if we're talking about spiritual matter, lalo na pagkaligtasan ang pinag-usapan natin, alin ang mas mabuti sa harapan ng Panginoon pagdating sa usapin? Pinatawad ko ang kasalanan, or tumayo ka at lumakad? Minsan pag tumayo ka at lumakad, ang mga Parisiyo at Skriba, hindi pa naniwala eh. Tama? Pero dito, gustong kuhain ni Jesucristo ang atensyon ng mga Parisiyo, mga doctors of the law, na nakapanood. Gusto niya kuhain ng atensyon na siya ay Diyos. Bakit? Kaya niyang magpatawad ng kasalanan ng tao. Ngayon, ginawa ni Jesucristo, ang sabi niya, man or son, be of good cheer, thy sins be forgiven thee. React agad ang siguro sabi ni Jesucristo, now we are talking. Now I get your attention. Do you believe me now? Parang ganun ba? Now I got you. Ayun yung manimpalataya sa akin, ha? Ngayon, nagsabi siya na patawarin, pinatawad yung kasalanan at gumaling na naman siya. Ano? Ano man? Saan ang madali? So, madali, yung sabihin, pinatawad ko yung kasalanan. And in verse 24, ano sabi? But that ye may know that the Son of Man hath power upon earth to forgive sins. Kaya sinabi niya yon. Ginamit ng Diyos yung pagkakataon na itong lumpong ito born of four. Noong dinala nila kay Jesucristo, kailangan ang kagalingan at walang paraan na makapasok doon sa pintuan. At ang ginawa nila, umakyat sa bubong at binutas ang bubong at binaba nila doon yung may sakit ng palsi. Ginamit ni Jesucristo ang pagkakataong yun na at this time sasabihin niya, hindi yung sabi niya, rise and walk, kundi ang sasabihin niya, thy sins be forgiven thee, na kung saan sa Diyos lamang ang attribute na iyon. At kung makita ng mga Parisiyo, Skriba at mga doctors of the law, nakuha niya ang atensyon niya na si Jesucristo ay equal with God. Tama? Yun ang ultimate goal ni Jesucristo.
Talagang may plano si Yesu Cristo. Ibang klase talaga. Alam niyo, pagdating sa misyon or soul winning, dito pumapasok mga kapatid, yung dapat may planning ka. May planning ka kung paano ipaliwanag mong kaligtasan para naman yung taong yan ay hindi mapunta ng impyerno. Pag binigyan ka ng pagkakataon na magkaroon ng kaligtasan nitong taong to, dapat maayos naman ang pagpapaliwanag mo. May planning ba? Si Hesus Kristo ahead of time, oh. Ano sabi niya? Siguro, ako ba? Ganun. Advance ako mag-isip eh. Ang bottom line ito. So ito ang estilo ang gagawin ko. Tingnan mo ginawa ni Hesus Kristo. Dahil ang audience niya, doctors of the law. Mga lawyer to eh. Alam mo mga lawyer? Brad, pag mahina-hina kas paliwanag ng kaligtasan, nandidibatihin ka niyan. Yung iba nga eh, hindi lawyer eh. Nagkukunyari ang lawyer eh. Alam niyo ba yung mga may grado, mga mataas pinag-aralan? Pagkausapin mo ang pagdating ng kaligtasan, ikaw pang didebatihin yan eh. Parang napakagaling niya. Wala namang alam sa kaligtasan, wala ding alam sa Biblia. May alam, konti, pastor. Anong alam mo? Anong alam mo? Heavenly Father, our Heavenly Father, hallowed be thy name. Prayer yun ha. Nakita niyo? Nakita niyo mga kapatid? May end goal si Hesus Kristo. Para bang magpapagaling siya pasagaling siya may sakit eh. Tapos ang audience niya mapresiyo eh. Para bang hitting the bird, hitting two birds in only one stone. Ganun ba? Dubli ba? Napagaling yung tao. At anong nangyari? Tinamaan din yung mga presyo. May resulta kaya doon, Brad? Sa tingin niyo, may resulta kaya? Ang ginawa niya? Meron. Tingnan mo doon sa John chapter 3. Anong sabi nga ni John chapter 3 verse 1? There was a man of the Pharisee named Nicodemus, a ruler of the Jews. Pariseo, ha? It might be that Nicodemus is one of the audience of the Lord Jesus Christ at that time. The same came to Jesus by night and said unto him, Rabbi, we know that thou art a teacher come from God, because no man can do these miracles that thou doest, except God be with him. Amen. Kita mo yan? Nakita niyo mga kapatid? Ha? Naintindihan niyo ba? Na sa paglilingkod natin sa Panginoon, ang bawat isa ginagamit. Amen. Naintindihan niyo ba kung gaano kahalaga ang bawat isa sa atin sa gawain ng Diyos? Dito, kung wala daw nagdala sa lumpo na yon, doon kay Hesus Kristo, gagaling kaya yon? Sa palagay niyo? Gagaling kaya yon kung walang nagdala doon sa may sakit na yon kay Hesus Kristo? Siguro kung tayo yon, maraming tao, pastor. Uwi lang tayo. Tara, uwi na tayo. Bakit? Wala eh. Daming tao eh. Hindi tayo makapasok eh. But thanks be to God ng mga kaibigan niya. May utak. Kahit hindi na nakikita ang utak niya. Pero may utak. Ano? Ginamit ang utak, Brad. Anong ginawa? Umakyat sa state. Di makalusot. Siguro sabi nung isa, Pastor, bakit di tayo makalusot dito? Gamitin mo mga engineer natin, oh. Ano bang engineer ba niya? May civil engineer, may ganito, may ganito. Anong gagawin natin? Butasin natin yung bubong dyan, Pastor, oh. Anong ginawa? Para doon ipasok. Ay, oo nga, no. It makes sense, Pastor. Doon natin ibaba. Tingnan niyo ang determinasyon nung nagdala. And here comes Jesus Christ, able to forgive sins of men. Ano nangyari? He used that opportunity, brethren, para maunawaan ng mga Pariseo
na si Jesucristo ay Diyos at kaya niya magpatawad ng kasalanan. Tandaan. Amen. Amen. So ano nangyari? Balik tayo doon sa Book of Luke. In verse 22. Luke chapter 5 verse 22. In verse 23, in verse 24. But that ye may know that the Son of Man hath power upon earth to forgive sins, he said unto the sick of the palsy, I say unto thee, arise and take up thy couch and go into thine house. And in verse 25, anong sabi dyan? And immediately he arose up. He rose up because of his faith. He rose up. His faith that the Lord Jesus Christ, Jehovah Rapha, the healer, brethren, before them and took up what that whereon he lay and departed to his own house. What? Glorifying God. Kapatid, when you got saved, when you were healed of your sin, sickness, going to hell, nung naligtas ka, nagpuri ka ba sa Panginoon? Nagpupuri ka ba sa Panginoon? Or ingrato ka? Ang ginawa ng iba, mga kapatid, pagkatapos maligtas, ingrato na. Anong ginawa? Hindi mo na makita sa iglesia. That's right. Bakit? Ingrato nga eh. Pastor naman, hindi mo maintindihan. Ingrato nga eh. Bakit? Kasi pastor, ano lang ako eh, professing Christian. Kristiyano sa bibig lamang. Pero sa puso ko, hindi naman talaga eh. It's a prank, pastor. Oh, ganun ba? Oh, I'm sorry. I didn't know it. Ganun pala yun. Yan naman pala eh. No? Ano Brad? Matay Brad? Kung i-focus kay sobrang liwanag, puti ang kayo. Akala ko, walang pananampalataya din. Pag ganyan na, di ba maganda na? Kanina kasi Okay, amen. basag. Brad, iba talaga magpoko eh. Oo. Social So, ganun mga kapatid, tingnan nyo. Nakikita nyo, ang isang taong pinagaling ni Jesucristo, pagkatapos, nagpatuloy sa paglilingkod, yan ibig sabihin ng glorifying God. Hindi siya ingrato. Nung umuwi siya, nagpapasalamat siya sa Diyos at binobroadcast niya doon sa pamilya niya. Mayroong isang tao na nagpapagaling sa akin. Ako'y isang lumpo born of 4. Mga kapatid, bata pa lang, lumpo na ako at ngayon, tingnan niyo naman ako. Ang lakas kong tumalon. Oh, siguro, grabe tumalon siya. Parang palaka, parang ba? Gumaganon-ganon. May spring. Oo, parang ganon ba? Okay, parang kangaroo ba? Di ba, hirapan kaya ang leon humabol sa kangaroo, Brad? Nakita ko sa YouTube, grabe, paglubog tumalo ng kangaroo, Brad. Mula pala dito, tinatalon pala niya, paabot ng 20 feet. Grabe pala talon. Ganon. Parang si Hook mo na yun. Grabe, magtumalon ba? Layo nang inaabot yung tigre, Brad. Gaganon pag tumakbo. Oh. Talo. Oh, ibang klaseng kangaroo pala, no? Oh. Tingnan nyo. He glorified God. And they were all amazed. Forward mo lang, Brad. Tingnan mo lang yan. They were all amazed. They glorified God and were filled with fear, saying, we have seen strange things today. Nakakita kami ng kamangha-mangha sa panahon ngayon. At ang kamanghaan nila sa kapangyarihan ng Diyos, it caused them to believe God. Pero ang mga Parisiyo at ang mga eskriba, wala na, alam mo na, pastor. Oo. Ang mga scribes at mga Pharisees, alam na. Oo. Hindi maniwala kay Jesucristo yan. Mayroong mga iglesia ng Kristo, mayroong saksi ni Jehovah, lagi yung nagsampol na pastor. Kasi hindi niwala eh. May mga din, ganito, ganyan. Ibang klase mga parisiyong yan ha. Ibang klase mga eskriba na yan, mga cleric na yan. Kaya natural, hindi maniwala kay Jesucristo yan. Mabuti pa kayong iba. They glorified God because they saw strange things in that day. Look at the example. The paralyzed man, helpless, hopeless. Pero in the name of Jesus Christ,
through his faith, his sins be forgiven, and he was made whole. Amen. Amen, mga kapatid? Amen. This is how the Lord Jesus Christ heals a paralyzed man. This is how Jesus Christ heals a disease. This is how Jesus Christ heals the sickness of a man that bringing him to hell. To suffer the wrath of God to hell. Tayo mga kapatid, salamat sa Panginoon. At katulad tayo ng isang lumpong yun, our sins hath forgiven us because of our faith in the Lord Jesus Christ. Amen. Purihin ng Diyos. Amen. Hindi ba kayo masaya na tayo pinagaling ng Diyos at tayo nagpupuri sa Diyos? Yung iba mga kapatid, wala nang pagkakataon magpuri ng Diyos eh. Oh. Pastor, baka may hindi mga ligtas ang mga yun ah. Malamang. Bakit? Naalala niyo yung kwentong dito, yung 10 lepers. Nung pinagaling ng Diyos ang 10, di ba 10 sila? Pinagaling ng Diyos 10. Tapos, isa lang bumalik, nagpasalamat. Yung siyam, saan ang siyam? Wala, may ingrato, pastor. Bihira, pinagaling lang, wala na. Buti pa, hindi pinagaling. Bakit? Para makita ko sa dito sa harapan eh. Still lang. Mayor. Amen mga kapatid? Amen. I hope we get the message today. We were once a paralyzed man. We were once a sick man. Sick of palsy. But because of our faith in the Lord Jesus Christ, we see that Jesus Christ see our faith and we heal. We get salvation and we continue to glorify God. We will continue to glorify God. Amen? Amen. Let us stand and let's pray. Heavenly Father, once again, Lord, we thank you, God, for the words. We thank you for a beautiful message from your words. A paralyzed man who has a faith in Jesus Christ. The brethren who help him, his friends who help him to find ways through the roof, uncovering the roof. Due to their faith, they did it, bringing the paralyzed man in the face or before the Lord Jesus Christ, and he was healed. Napagaling siya, Panginoon. Maraming salamat, O God, sa salita ng iyo. Salamat sa iyong kapangyarihan, sa iyong pagmamahal sa amin. Marami kaming pagkukulang ba, O God? Tulungan niyo po kami to be faithful unto you. Strengthen our faith. Help us to be strong, O God. We are weak, but help us. O Father, as we go through, O God, for another week in our lives, help us, O Father. Tulungan niyo po bawat isa. Tulungan niyo po ako. Guide us always and give us wisdom to live in according to thy words. We praise your name and we thank you. We thank you for the salvation you've given us through Jesus Christ. We thank you for thy love unto us. We thank you for thy mercy. For this church, our families, maraming salamat. And all these things we thank you and we praise your name in the name of Jesus Christ, our Lord and personal Savior. Amen and amen.